morning po. Good morning. Palakpakan nga po natin muna ang Panginoon. Praise the Lord. So, naku, sorry ha. Ngayon lang uli ako nakaharap po sa inyo at talagang dumaan po sa iba't ibang test. Pero praise God, purihin ang Panginoon at nalampasan naman po namin talagang sa mga prayer nyo. Maraming salamat din po. So, ngayon, ang topic po natin ay nasa 1 Corinthians 5 na po tayo. Yung mga bago pong dalo, tayo po ay may mga series po na sinusunod dito sa church na topic at na-topic na po yung 1 Corinthians 1 to 4. Ngayon po ay pupunta na po tayo sa 5. So bago ko po i-reveal yung ating title, konting reminder lang po na lahat po tayong naandito sa ating panambahan ay dating mga sinner, no? So tayo pong lahat ay nakakilala sa Panginoon. At dahil mahal po tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng pamilya. May bagong buhay na po tayo sa Panginoon, binigyan din niya po tayo ng bagong pamilya. At ito po ang tinatawag natin ngayong church. Ang church po sa atin is a body of Christ who transformed nung nakakilala po sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. So yun po yung church, no? Gusto ko lang po yun ay i-refresh sa ating mga isip upang makita po natin na tayo man din po ay makasalanan before. Alam niyo po ba yung yung isang nasusunog na bahay, may nasusunog po na isang bahay, ang kailangan pong patayin doon ng mga bumbero at ng mga taong bayan ay yung apoy, hindi po yung tao. Ganun po yung ginagawa sa atin ng Panginoon araw-araw. Makasalanan tayo at yung apoy na yun, yung kasalanan, pero ang gusto niya po ang mawala sa atin, yung kasalanan at hindi po tayo sa Kanya. That is why lahat po tayo pinubos ng Panginoong Jesus para ma-restore po tayo. Ngayon ang pag-uusapan po natin gano'n ngayon. Kasi dito po sa Corinto, kung mabalgan po natin ang history ng Corinto, ito pong Corinto ay daungan po ng barko. So daungan po siya ng barko, so meaning ang mga tao po doon meron silang isang temple. Ayun, so sa Corinto po may tinatawag na appropriate temple, no, kung saan ang ginagawa po nila doon, sumasamba sila doon sa God nilang si Aphrodite, na ang offering po ay mga prostitute girl. Okay, so di ko na po siya tatagalugin. Prostitute po siya. So ang mga lalaki doon, very religious po. Iniintay talaga nila yung araw na yun kasi sasamba sila dun sa God nila na may mga kasama mga prostitute girl. So ganun po ang buhay sa Corinto. Mahalin talaga sila at makalaman. Kaya nga po, nung nagpunta po doon si Paul, nakita po talaga niya ang problem sa loob ng Corinto, na kung saan may mga nag-accept na po kay Christ as Lord and Savior, pero gumagawa pa rin sila ng mga kahalayan sa buhay nila. Tayo po ba, tinanggap natin si Christ? After po ba nun, na-convert po agad tayo? Dapat ganun po ang gusto ng Panginoon, like Paul, Pero, meron pa rin po tayong mga sin. Kaya dito, pag-uusapan natin ng tinatawag na rebuking. Gusto niyo po ba yung rebuking? Yun po ang pinakamaraming may ayaw na tao. Ang pagre-review po, ang Tagalog po dito, pagsusuway. Bakit po natin sinusuway ang tao? Again, una dahil mahal natin, at pangalawa, maalis sila doon sa kasalanan na ginagawa nila. Ganito po yung ginagawa ni Paul sa Corinto. Pero, ang rebuking niya po ay preference ng Panginoon. Standard ng salita ng Diyos. Hindi po standard niya. Kaya paulit-ulit niya po sinasabi sa 1 Corinthians 4 last week, di ba sabi po doon na topic doon na huwag po tayong humatol. Diba sabi sa ating kapwa. At hayaan natin dumating ang Panginoon dahil hahatulan niya ang lahat po ng mga taong gumagawa ng lihim sa kadiliman. Pero tayo, sino po tayo para humatol? So, kaya ko po ito binigyan ng ganitong introduction kasi pag binasa nyo po yung 1 Corinthians 5, makikita po natin dito as leader, lalo po yung mga leader, baka ma-abuse natin yung 1 Corinthians 5 na chapter po. Sige. Ang title po natin ay Immorality Review, okay? Holy Living Matters. Dalawa po ang magiging topic ngayon, so bear with me, 8:52 na po. Okay, medyo mahaba-haba siya, pero maganda po kasi yung ating magiging topic ngayon. So,
Dito po, kung makita nyo, magkabaliktad po. Kaya sinama ko yung Holy Living Matters. Wala po yan dun sa 1 Corinthians 5. Maganda lang po, mas makita natin yung mga bagay na kung saan, bakit ba natin ginagawa tong immoralidad? O makalaman na mga gawain. Pero nakatanggap na tayo sa Panginoon. So, ma-check po natin dito kung paano naman po mamuhay ng may holiness. Okay? Ito po kasing salitang holiness, ito po ay misunderstood and misrepresented. Ibig sabihin, ayaw natin ng word na to dahil ang lagi natin, ano ba lagi natin sinasabi pag narinig natin yung word na holiness? Hindi ko yan kaya kasi tao lang ako. Mga ganun, di ba po? Hindi ko yan. In other words, hindi po talaga natin naiintindihan ang ibig sabihin ng word na to be holy. Makikita po natin mamaya. So, sige po. Pero unahan po na po muna nung Galatians 6:1, sabi dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Okay? Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, dito makita po natin yung, very particular ako dito kasi, dati ganun din ako mag-correct talaga, may pasigaw pa, and then eventually binago ng Panginoon yung heart ko, lalo na po sa mga kasama ko sa bahay, sa mga kamag-anak at kapatid ko. Pero dito pala, habang nag-go deeper ako, yung kanta kanina, nag-go deeper ako sa Panginoon, siya po yung nag-aayos ng heart ko, kung paano mag-review, and nakita ko din po dito na hindi lagi natin kailangan silang i-review, kailangan po natin sila ipagdasal. Kasi, sabi nga po, pag out of control na, o hindi na po natin control yung mga bagay-bagay, sino po maasahan natin? Di dun sa kayang kumontrol. So, God is in control. Pero mahinahon po. Preference po hindi natin kung hindi sa Panginoon. At ang nakakatakot kasi po dito, baka mamaya sagutin ka nung nire-review mo, mahawa ka sabi, di ba? Magalit ka din, yung pala, yung emotion nyo na yung nagdadrive. And then, later on, sasabihin nyo, ito yung leading sa akin ng Holy Spirit. Hindi po leading yung nagagalit kayo, nag-away na kayo. Okay? So, malagang malaman po natin ito. Sa Santiago 5:19-20, ang sabi po rito, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilinis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, tingnan niyo po ito. Ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Yesterday, nagkaroon po tayo ng FIC dito at masaya po ako sa mga testimony ng mga nakasama po dito kasi talagang very thankful sila, praise the Lord, sa mga tao na nag-invite sa kanila dito. Kasi dahan-dahan, may nalalearn sila at the same time, nababago po yung buhay nila. Pero ang nakakalungkot din po, nakatanggap na tayo sa Panginoon, pero yung iba po nating mga kapatid, namumuhay pa rin sa kamunduhan. At ito po ay, talagang ayaw po ng Panginoon. Huwag po natin i-take ng light ang kasalanan. Kasi po, alam niyo po kung bakit, dito po namatay ang Panginoong Jesucristo. Sa kasalanan, maliit man o malaki, kasalanan po siya. Lagi po natin tatandaan ito. At ito po, ang nangyari sa mga taga-Korinto. Pero dito po, yung 1 Corinthians 5, nilagyan ko po siya ng 4 na hati at ito po lahat ay letter R. Number 1 topic po natin ay, sabi po rito, restore the sinner. Again, restore the sinner. Parang kanina yung bumbero, ang apoy yung papatayin, ang tao ay diligtas. Okay? Sige, check po natin. So, restore po natin yung sinner. Sabi po sa 1 Corinthians 5:1-2, sabi po rito, nakarating nga sa akin ang balitang mayroon kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya, nakatanggap na po ito ng word ng God. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. So dito po, ang sabi, nakarating daw po sa kanya yung balita. Kasi nga po, sa Corinthians, ganun po yung kalakaran. Ang nalulungkot po si Paul, siya ay nasa loob na ng church natin. Okay? So nakarating sa kanya yung kahalayan ngayon, ang tawag po rito incest,
na tinalo niya yung father niya dun sa stepmother niya. So napaka paano ba tawag to? Karumal-dumal ba na kasalanan, kumbaga parang mortal sin siya na kung saan hindi talaga siya katanggap-tanggap dito sa atin sa loob. Sabi po rito, dapat sana, ito po yung nagagalit si Paul. Okay? Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat din yung itiwalag. So dito po makita natin, ginagawa niya na yon, yung kahalayan na yon, pero ipinagmamalaki niya pa. And yet, parang Christian din po siya. Pumapasok siya sa loob ng church, nag-worship kay God, ano pa po, sumasama siya sa grupo, nagba-Bible study siya maybe, pero ginagawa niya yung ganitong kahalayan. At doon po nagagalit si Paul. Tingnan po natin yung sumunod. Ang sabi po dito, kahit wala ako riyan, okay, so dito po, yung kinakausap po ng Paul, tayo po ha, yung church. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Okay? Kaya parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kapag kayo'y nagtipon-tipon, ito po ha, yung ating mga BS or cell o kahit ganito, at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan, upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina. We need to restore the sinner. Pero parang ang gulo niyang intindihin, no? Ibigay nyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ang ibig sabihin po na, may dalawang case po akong inisip, pinag-aralan at pinag-pray ko na tumugma dito. Una po, yung tao na to, nagtatago po nga again dito sa church. Okay? So, ako makasalanan, pero nagiging wala akong kasalanan pag nagsisimba ako pag Sunday. Nakukuha niyo po, kahit ako hindi mag-a-attend sa mga pagtitipon dahil ginagawa ko po yung kamunduang hilig ng laman ko, pero alam ko merong church na kukup sa akin pag Sunday worship service o kaya attend ako ng cell para, kasi ganito dati tayo, di ba? Ba't ka nasimba pag Sunday? Bawas kasalanan. Natatandaan nyo pa po yung mindset ng Pilipino. Pero sa atin, dito sinasabi ni Paul, hindi po pwede yun. Okay? So bakit natin siya kailangang itiwalag, ibigay kay Satanas? Kasi po, para ma-realize ng tao na iyon na wala na siyang kukukupan. Diba? Para, sige, kung ayaw mo dito, bumalik ka sa dati mong buhay. Diba may ibang verse na nanasa mo na yung pag-ibig ng Diyos? Actually, na-receive mo na lahat ng pagpapala sa Kanya. And yet, tumalikod ka pa rin sa Kanya. Paano po ba tumalikod sa Panginoon? Kapag tayo po ay patuloy sa kasalanan. Maliit man o malaki. Yun po yung una. Yung pangalawang case na nakita ko po dito, alam niyo po kung ano? Yung prodigal son. Familiar po kayo? Kinuha niya yung kayamanan, ibinigay ng ama, di ba po? Pagkabigay ng ama, hinayaan siya sa mundo. At ano pong ginawa sa kanya ng mundo? Binaboy siya. Kaya kinain niya parang pagkain na ng baboy, di ba? And then, na-realize niya na ang father niya ay maraming pagkain. Pero na-realize din niya na makasalanan siya. At sabi niya, Ama, patawarin po ako ng Panginoon at patawarin niyo rin po ako. Huwag niyo na lang po akong ituring na isang anak, kundi isang alipin, sapagkat ako po ay makasalanan. Ito po yung sinasabi ni Paul sa atin. Kasi baka mamaya pag nabasa natin to, ay mag-review na lang tayo ng mag-review. Kaya nga po tayo nag-i-invite para po maging maka-Diyos sila. So, basahin po natin yung nauna at ang Espiritu ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung sinasabi ko naman kanina na ito po yung sinasabi ko na dapat pag tayo po nagko-correct, nasa book ng Biblia. Hindi po tayo magko-correct ng kapatid natin na masasaktan sila kasi nakita natin nagkasala sila, tapos standard mo na, hindi dapat ganang Kristyano na yan Hindi po. Kung hindi sabihan natin sila ng lihim out of love, para mas makita nila ang Panginoon sa buhay mo. Ngayon, kung ayaw nila, ano po kailangan natin gawin? Itiwalag na natin sila. Okay? Kasi meron pong mga sin na sobrang lala na talaga na hindi na po
talaga kaayon-ayon sa Panginoon. Kaya ito po, church leaders, mga ate, kuya, ito pong ating church. Gusto ko lang din pong malaman natin lahat na preserve po ito ng Panginoon para maligtas po ang lahat ng tao. Kaya nga, di ba po, nung umalis si Christ, 12 disipulo, pinagkatiwalaan niya para sa buong mundo. Paano na lang po? Paano natin magagamit yung word na yun kung naandito din ng sinner? At sasabihin sa atin ng mga tao, Christian ka pala. Bakit? Ang lakas mong ang lakas mong magbisyo di ba? So, paano po na-preserve yung body ni Christ? Wala. So, kailangan po natin siyang i-restore. Okay po? So, ano pong sumunod? Sabi po sa Matthew 18:15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sanlibutan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ang kasunod po dito, paano kung hindi nakinig? Magsama po tayo ng mga elders pa, kausapin siya, 2, 3, di ba naalala niyo po yung principle na yun ng Panginoon? Isama niyo yung iba, kausapin natin sila. Then pag ayaw talaga magbago, pwede po tayong magtiwalag again. Bakit po? Para ma-preserve natin yung holiness ng body ni Christ. Hindi po natin matatawag na body ng Christ ito kahit nakikinig tayo ngayon kung patuloy pa rin po tayo sa kasalanan. Again, do not take sin lightly. Why? Because Christ gave His life for this sin. Diba? Inalis niya po yung comfort niya sa langit para po sa sinner. O doon sa sin, hindi. Para po sa ating mga sinner na maalis tayo doon. Okay? So, ito po yung pangalawa nating discussion dito sa 1 Corinthians 5. Ang gusto niya, yung pangalawang R, remove the sin. Okay? Sabi po dito sa 1 Corinthians 5:6, tingnan niyo po, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? So dito po, tinutukoy po dito yung kasalanan. Sige, check, isunod po natin. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan. Kasi po yung pag nilagyan po natin yan ng levadura ba yun? Yung yeast, pampaalsa, di ba lumalaki po yung Ganun din po yung sin. Pag nilagay po natin dito sa isang grupo, lalaki po yan. Kaya nga may usapan, pag nakatalikod na si kuya, si ate, pag-uusap-usapan na natin, tapos sisirain na natin yung tao. And yet, nasa isang body tayo. Ganun din po sa family natin. Hayaan po ba natin yung anak natin, kunyari, nalululong sa pinagbabawal na gamot? Ano ba pong gagawin natin doon? Diba? Chechikin din natin sila. Kasi mahal natin yung anak natin, pero ang hindi natin mahal yung ginagawa niya. Maging klaro po sa ating mga heart ito, no? Check lagi natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung magkakasala man kayo, iwasan ninyong, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Okay? Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ng ating kordero pang Pasko na walang iba kundi si Kristo. So mamaya itapi ko po yung pula sa baba. Okay po, sa next hour. Sabi po sa 8, kaya't ipagdiwang natin ang Pasko hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan. Okay? Ito na naman po. So, we do celebration, pero see to it po, yung pag-celebrate natin, we are holy before God as a body of Christ. Subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan, yan po ang iharap natin sa Panginoon. Remember, kaya po nating lokohin yung mga sarili natin, even yung ating mga kasama, pero ang Panginoon po, hindi natin siya maluloko. Okay? So, i-confess po natin, i-repent po talaga natin sa Panginoon yung mga kasalanan natin because we are member of the body of Christ. And hindi lang po yun, tinanggap po natin si Christ as our Lord and Savior. Lagi po siyang gasgas na, no? Pero pag i-check natin yung buhay natin, paano natin i-reconcile yung Lord and Savior sa buhay natin? Lord talaga ba siya? Siya ba yung sinusunod natin o yung boyfriend natin?
Okay? Lord ba talaga siya sa buhay natin o ang sinusunod natin yung trabaho natin? Lord ba talaga siya sa buhay natin? Mas natatakot pa tayo sa teacher natin kaysa sa Lord. Lord ba talaga siya sa buhay natin o yung mga kaibigan natin hindi nasa loob ng church? So marami pa po. Ang sabi po sa 11, nag-jump po ako, no? Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ito po, i-check natin. Nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Ito po yung remove the sin. Kailangan po talaga natin alisin yung kasalanan na yan. Kung hindi natin ma-check yung mga kaibigan natin outside the church, hayaan po natin, pag-pray natin. Pero, huwag po tayong sumama sa mga ganito. Huwag po natin silang ayunan. Okay? Huwag po natin silang aglihan sa mga ginagawa nila. Why? Kasi po, nagiging marumi rin tayo sa harap ng Panginoon. Alam niyo po ba ang holiness? Nung lumang tipan, humawa ka lang sa patay na tao, hawak lang nagiging marumi ka rin sa harap ng Panginoon. Humawa ka sa may mens na babae, marumi ka na rin sa Panginoon. What more pa, kung ito po yung ginagawa natin? Come to think of it, ano pa kaya ang itsura natin sa Panginoon? And yet, we are proclaiming that we are a son of God. So, i-check po natin yung heart natin. So, yun yung pangalawang R. Yung pangatlong R po, receive God's grace. Ayan po. Receive God's grace. Tingnan po natin. Sabi po, yung pula na lang. Yun yung 1 Corinthians 5:7 kanina. Yung pula, sabi dito, sapagkat naihandog na ng ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So, wala na po tayong reason na hindi mag-change kasi ang Panginoon ang sabi niya na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ang gagawin na lang po natin, i-execute na lang natin yung gusto niyang mangyari. Pero yung 10 commandments, nagawa niya na yun. Nalabanan niya na yung devil, di ba? Pero wag na tayong sumama doon. Wag na tayong magpatukso doon. Okay? Sumama tayo, makipag-isa tayo sa Panginoon nang sa ganon, tayo po ay mabago at magkaroon talaga ng bagong buhay. Sabi nga kahapon dun sa topic number 1 sa FIC 1, yung mga umaten, may dalawang reason po kung bakit nakaigad na tayo. Una, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Doon pa lang parang tapos na yung boxing Tapos nagkasala tayo, nahiwalay tayo sa Kanya. Ang pangalawang reason, kaya kailangan natin bumalik, tinubos tayo ng Panginoon. Siya rin po ang nagawa ng solusyon, hindi po tayo. So dito makita po natin na tanggapin na lang natin yung biyaya ng Panginoon, yung awa niya, yung habag niya sa atin. At wala na po tayong magiging problem. Sige po. Ano ba? Sabi dito, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, na kasamaan at kahalayan. Subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan, okay? Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapi. So, ito po talaga rin ang gusto ng God. Hindi po natin marireceive ang grasya ng Panginoon even when we pray kung we continue on sinning. Even nakikisama po tayo sa mga sinner. Remember, ang sabi ng God, good character corrupts, bad company corrupts good character. Sinisira po ng mga masasamang kaibigan natin o kakilala natin yung identity natin bilang Kristiyano kung nasama po tayo sa kanila. Naranasan ko na po yan. Dati akala ko kaya ko na. Siguro pwede rin natin itry, yung pala hindi po. I mean, gusto kong mag-share sa kanila ay nag-iinom. Ay napainom na rin ako, pero Kristiyano na. Diba? Pero isa lang naman. Pero kahit na maliit na sin, malaking sin ay kasalanan. Then after nun, nag-pray ako, ayoko na po muna sumama. Okay? Gusto kong magpalakas pa ng pananampalataya ko. Kasi si Paul, sinamahan niya yung mga Jews, yung mga Hentil, to save some. Diba? Sa Hentil, ako parang naging Hentil para makapagligtas ako ng ilan. So, ganun po yung principle sana gusto ko. Pero, nabigla po ako. Kasi, yung pala, kaya pa nila akong kunin.
Okay, nakuha niyo po. Pero I pray and I repent na, Lord, sorry, hindi ko pa kaya. Pag-pray ko pa kung hindi sila. Then what I did, pinag-pray ko po sila. Kasi hindi ko sila pwedeng again, hatulan. Diba? Kasi Panginoon lang po ang humahatol. And yun po yung pangatlong R. Ano po yung pang-apat na R? Redeem the world. Yan po ang gusto ng Panginoon. Balik po ako sa storya kanina dun sa nasusunog na bahay. Ang isa-save po natin, yung tao. Yung apoy, patay natin. And that's the sin. At dahil pag hindi po natin na-save, masusunog din sila sa apoy. Parang impyerno. Pag hindi po natin na-save, sunog po, tupok sa impyerno. At sabi niya po sa 1 Corinthians 5:10, hindi ang mga mananampalatayang nakikiapid, sahim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiwasan. Ano po sinasabi dito ng Panginoon? Sinasabi po ng Panginoon, yung influence ng mundo ay very influential, leading to death. Pag tayo po nakisama sa mundo, ay talagang bababuyin po tayo ng mundo. Talaga pong ilalayo tayo sa Panginoon. Even yung mga kapatid, yung mga cellphones, kaya alam nyo, ang isang naisip ko habang ginagawa ko yung message, binabasa po ako sa 1 Corinthians, 1 Peter 4, ang sabi doon, yung paghukom, sabi, pasama na ng pasama ang mga tao ngayon. Bago maghukom, iniisip ko, paano kaya ang generation ng anak ko, si Yana, si Mia, kung pasama ng pasama ang mga tao? Babae pa naman sila. Tapos inisip ko din, ano kaya ang description ng pasama ng pasama? At naisip ko, alam niyo po kung ano? Ang naisip ko po, baka ang tao sa susunod na generation, hindi na makakilala sa Diyos. You know why? Yung generation pa lang po natin, may mga anak tayo, hindi natin sinasama dito sa loob eh. Paano pa pag malaki na sila, doon pa lang po ba sila makakarinig? Kaya I praise God. Nasabihan po ako ni Ate Joy at saka ni Kuya Angel na hindi kahit magulo yan, sige, okay lang. Basta sila makarinig po ng word ng God. Kaya nga, natutuwa po ako, si Mia, 1.5 years old, pag nagpe-pray kami, nagpe-pray din siya and then she say, Amen. When she hear the word in Jesus' name, ganun din po siya. Kahit magulo po dito yan, kaya kahit pag napunta po kami sa church, ang gulo na po ng mga bata, nagtatakbuhan yan. Alam po yung napunta ng cell charger, no? Walang nasway. Hayaan niyo po sila magkagulo rito kaysa magkagulo sila sa mundo. Nakuha niyo po, huwag po natin i-protect masyado yung mga babies natin para hindi isama rito. Kasi ngayon pa lang makarinig na sila ng word ng God para sa generation nila, sila naman po yung leader. Hindi na sila mahirap sharean. Nakuha niyo po yung logic. Okay lang kahit maingay, basta nakakarinig sila ng word ng God. Dahil, again, yung mga susunod na henerasyon, pasama na raw ng pasama at mangyayari yan sa Bible. At i-save natin sila sa word ng God para yung susunod na generation sa kanila, alam niyo po yun, makarinig talaga ng word ng God. Okay po, sabi po sa John 17:15, hindi ko ay dinadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So, ito po, dito natin makita, ito po ay prayer. No? Prayer po ng Panginoon sa mga disipulo niya bago siya ma-ascend sa langit, bago siya umakyat. Pinag-pray niya po yung mga disipulo niya, hindi para yumaman, hindi para gumanda ang buhay, magkasasakyan, kundi iligtas sila sa masama. Again, pinipreserve po ng Panginoon yung 12 disciple para maabot po tayong lahat. At sa generation natin, ganun pa rin ang prinsipyo ng Panginoon. Ano po? Ma-preserve itong church, alisin ang sinner, okay, para ma-realize po nila sa labas kung gaano kahirap po babuyin ng mundo. Okay? Para itong church natin, patuloy pa rin po sa pag-influence ng mga tao at makita nila na makita nila na ito talaga ay sa Panginoon. Bakit? We are holy inside this body. Maliit, malaki, I see. So we have to redeem the world. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians 5:11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim,
sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Again, ang isang masakit pong sabihin sa atin, Kristiyano ka pala. Akala ko, hindi. Mas maganda pong sabihin, ikaw bro, Kristiyano ka, no? Bakit? Bakit po? Kasi very light yung spirit mo, parang magka-spirit tayo kasi Christian din ako. Nangyari na po ba sa inyo yun? Ano po nangyari sa inyo? Yung na-question kayong Kristiyano? O sinasabing, Kristiyano ka pala. Kasi parehas lang tayo. Masakit po yun. Kasi alam nyo anong sabi ng isang atheist? I love and I like Jesus. But, I'm not love the people inside the Jesus Church. Ano pong ibig sabihin nun? Dumadami ang mga hindi mananampalataya, hindi dahil po sa Panginoong Jesus, kundi dahil po sa loob ng church. Nanunumbat, alam niyo po yun, nanlalait, mura ng mura, naglalasing, di ba? Nananaway ng wala sa panahon, nilireview ka ng sa harap ng napakaraming taong napapahiya, kulang na lang, madaw ka at siya ang napakabanal. Remember, tayo po ay sinner din before. Naligtas lang po tayo. It is the grace of Jesus Christ. It is the grace of God who saves us. At may ginamit lang din po siyang tao para mabago po yung pagkatao natin at magkaroon din po tayo ng bagong pamilya at ito po ang tinatawag na church. Okay po? Sige po. 1 Corinthians 5:12-13. Wala akong ito po, tingnan nyo. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Yung outside po ng sa church. Pa-pray natin sila. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit, hindi ba dapat ninyong hatulan ang nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. So dito makita po talaga natin, Panginoon lang ang mang-judge sa labas. Pero tayo po dito, pwede po natin silang i-judge pagdating sa sin. O, ulit po ha, baka ma-misinterpret nyo po. Pero pag ang nakikita nyo naman problema sa kanila ay very light lang, ayaw lang naman umatay ng BS. Ayaw lang naman umatay ng sin eh. Character lang po yung sin nila. Yung character ba nila, parang character building pa lang po yung stage nila. Diba? Eh ayaw umatend eh. Eh nasusumbagan mo lalo nang hindi umatend yun. Diba? Ang sinasabi po dito, alam na natin, kasama natin, pero patuloy pa rin po sa bisyo. Diba? Kasi hindi na po yung makakaisip na magbago unless i-judge na natin sila sa preference ng Panginoon. Hindi po sa standard natin sa Panginoon. Sabihin natin, kapatid, nanlihim ha, diba? Sabi kanina sa Matthew, puntahan niyo nanlihim. Napapansin ko, medyo dalas-dalas ang pag-iinom mo, laging pulahasa mo, pero bukas may set tayo, andun ka. Baka pwede naman huwag na muna natin gawin to, tigilan na natin to, ayaw to ng Panginoon, tapos pasahin natin to. Ang conviction po sa word ng God, hindi po sa atin. Tapos, huwag na po natin i-insist. Okay? Isang beses na para mag-struggle siya sa Panginoon. Hindi po sa boses natin, mayamon na tinalakalan, hindi po sa Panginoon. Para makita niya na ganun yung kinakahinatnan niya. Ngayon, kung ayaw pa rin, di ba, magsama ng pangalawa, pangatlo, o kaya isa pa, may nakita ko ang ganda. Kunin niyo po si kapatid, nakita niyo, ang lakas magpausok, nagbebe. No? Halika, pag-pray ka. Huwag mo lang pagalitan, pray na tayo, alam ko na maayaw mo din yan. Hindi mo lang mapigilan, kasi ako dumaan sa pag-nigalit ko, hirap po talaga eh. Pray kita. I-direct mo na kagad na kasama siya. Nakita niyo po yung heart. Ganun po ang heart ng isang mananampalataya. Nire-restore niya po yung sinner. Nire-remove niya yung sin, nire-receive niya yung God's grace, at nire-redeem niya yung mundo. Nakita niyo po? So, tingnan niyo po yung nangyari doon sa doon sa isang mama na ganun ang formula. Tingnan niyo po. Sa 2 Corinthians 2:6, tama sabi niyo po. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakakarami sa inyo. Ito po siya. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot, kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Nakita niyo po yung effective yung 4R, no? Ano nga po yung 4R? Number 1,
Restore the sinner. Number 2, remove the sin. Number 3, receive God's grace. And number 4, redeem the world. Tas eto na po yung nangyayari sa kanya. Paramdam na po natin yung pag-ibig. Na-remove na yung sin. Diba? So, yun po yung ating first topic. Okay pa ba kayo? May 30 na ano? Sige, isa na lang. Ito, maganda po para hindi na natin magawa siya. Tulungan na rin po natin yung isa't isa. Ano? Sige. So, ito po yung lesson pala. Yan. Yan. So, pwede po natin siyang tawag dito, pwede po natin siyang gawing formula sa sarili natin. Kahit tayong mga leaders, para alam po natin i-deal ang tao. Para hindi po natin, baka kasi may ganito rin mindset na sabihan na po ako no. Man pleaser ka naman. Kaya ka ganyan kabait. Man pleaser ka, hindi God's pleaser. Nung naglaon, ako pa nga yung nagka-problema dun sa harapan ng leader. Aba, nakakalungkot. Pero yun nga po, kailangan natin i-receive. Pero ganito yung sinasabihan natin, pag hindi po kayo nakikinig, tanungin nyo rin sarili nyo, kayo ba'y anak talaga ng Panginoon? Kasi may anak po ng Panginoon, may anak talaga ng Diablo. Nakalagay po sa Bible yan. So mababasa nyo po, nasa 1 John yan. Okay? So i-check nyo rin. Okay? Sabi po dito ni Neil Anderson, sabi dito po, many Christians are not living free and productive lives because they don't understand who they are and why they are here. Ito po, marami po tayong maganda yung unang topic natin. Siningit ko po ito kasi papasok na po tayo dun sa word na holiness. Kabaliktaran po siya nung lasciviousness o yung malis o yung mahalay o makakatawang pagkakasala. So dito po ang sabi ni Neil Anderson, hindi kaya marami talagang mga Christian na hindi alam ang ginagawa. Hindi sila nagiging productive, ayaw nila mag-share ng gospel, masama loob nila pag sila nire-review. Kasi meron silang hindi maintindihan na bakit sila na andito at talagang, bakit ba ako nasa loob ng body ng Christ? So yun po yung pag-aaralan natin. Okay? Holy living matters. Sabi po rito, this is God's calling for all of us. Ito po, again, ang word na holy ay misunderstood, hindi natin alam at sa maisagawa. Pag sinabi pong holiness, pag sinabi sa inyo, Brad, banal ka ba? Tanungin nyo nga po yung mga katabi nyo. Tingnan nyo po, banal ka ba? Tanungin nyo po. Yeah, banal ka ba? O, di ba parang ang hirap, no? Tao lang naman kasi ako no? Hindi ko yung kaya kasi hindi pa naman ako pastor. Diba? Pag yun po ang description natin sa word na holiness, may problema po talaga tayo. Okay? Hindi po kahit ilan lang mag-check sa atin, kaya nga po sa 1 Corinthians 2, sabi doon, kahit 10,000 pa ang magturo sa inyo, di ba? Sa salita ng Diyos, isa lang ang Panginoon. Nabasa nyo yun? Kasi hindi natin alam ang iba. Okay? So, tayo po ay tinawag bilang maging banal. Kasi sabi po sa Hebrews 12, di ba? Ano sabi po doon? Without holiness, we cannot see God. Eh, ano gusto po natin? Gusto natin makita yung Panginoon, di ba? Hindi natin kaya magpakabanal. Ay makikita natin doon ay talaga namang may sungay. Yun ang gusto po natin. Okay, check po natin yung calling. Sabi sa 1 Peter 1:16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Mayroon ba magpakabanal? I-check po natin. Sa Leviticus 19:2, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ito po yung sinasabi ni Pedro. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yan po ang calling sa atin. Kaya nga I suggest and I highly recommended na basahin din po natin yung Old Testament para ma-appreciate po natin si Christ. Kasi doon, ang unholy, kung ano-ano pong kinukuha mga hayop para maging holy ulit sa harapan ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, buti na lang hindi ako nabuhay ng dati. Ano ako makakapahuli ng bato-bato? May goat nga. Baka, ang laki. Ano pa, yung mga toro-toro pa. Di talagang namumuhay na ako sa sinito. Kasi makahawa ka lang nga sa may mens na babae. Unholy ka na before God. Okay? Ganun po yung holiness kung pag-usapan. Yun po ang calling sa atin. And even dun po sa
first creation natin, ang gusto ng Panginoon, ang holiness sa Kanya, sumunod lang si Eva at si Adan sa Kanya. Kaya nga, ito po, maganda yung topic namin guys, no? Tinanong ko sa kanila kung ano ibig sabihin ng freedom or free will. Isa po yung sagot nila, gawin mo yung gusto mo. Hindi po. Pag sinabing freedom or free will, yun yung blessing sa atin ng Panginoon. Pakinggan niyo po mabuti ito, maganda to. Ang freedom po, may limitation. Di ba? Ano po limitation nun? Yung huwag kakainin yung prutas ng kaalaman at ng kamalian. Di ba? Pero sabi niya, lahat kaya niyong gawin ka. May kapangyarihan kayo sa lahat ng hayop na lumilipad, gumagapang at lumalangoy. At lahat ng mga punong namumunga, pwede niyong kainin. Yun po yung freedom. Pero may limitation. Merong limitation na pag lumampas na kayo sa utos ng Panginoon, this is sin. Diba? Everything does not come from faith is sin. Yung po ang alamin natin na mga Christians, may limitation po yung freedom. Kaya pag yung heart nyo, ano ba, attend ba ako? Hindi. Nasa safe ka na eh. Umattend ka na sa BS. Kasi alam nyo po kung bakit mahalaga ang word ng God. Sobrang halaga. Hindi po natin ito na ririnig sa school, sa daan, sa palengke, sa supermarket, sa SM, kung saan man. Dito lang po at saka sa small group. Umattend po tayo para mas makita natin yung word ng God. Okay? Kasi ito po yung holiness. Hindi po natin siya magagrasp maigi kung wala po tayong word ng God sa buhay natin. Sige po, ano sabi sa Colossus 1:22? Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang tungis. Sige po, check natin. Sa Roma 6:22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo niyo isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sige. Ngayon, nakita natin yung calling ngayon, meron daw buhay na walang hanggan sa holiness, pero bakit di natin magawa? Maybe, hindi natin talaga alam ang ibig sabihin ng salitang banal. How to live a holy life. Sabi po rito, we must understand what it means to be holy. Alam dapat talaga malaman natin. So, hindi po natin siya malalaman pag hindi po tayo a-attend sa mga ganitong salo-salo. The word holy is used to, number 1, to God and His name. Okay? Holy po ang Panginoon natin. Sabi nga doon, holy, holy is your name. Number 2 po, ginagamit po ang salitang holy sa people. Diba? Na nasa Israelite, sabi po ng Panginoon, holy po ang bayan ng Israel ay banal. Binabanal po niya. At ang pangatlo po yung object. Yan po ang gusto ng Panginoon na holy. Kaya nga po, sa loob ng tabernacle, di ba? Yung mga gamit doon, holy po yun. Ang kumahawak lang po ng mga Levites lang po. Hindi nyo pwedeng hawakan yun kasi marumi tayo. Yun po yung So, dyan po ginagamit yung word na holiness. Yung number 2 po, i-check natin. Yung object po, yung mga cellphone nyo po ba holy? Ayan, check natin mamaya. Panginoon, holy, ginagamit yung holy sa pangalan niya, sa tao, at sa object. Ibig sabihin, lahat po ng meron tayo ay good steward tayo, mabuting katiwala tayo. Dapat ito po ay holy. Holy ka, pero yung cellphone mo unholy. Pag-pray po natin. Okay? So, dito po, ito po meron lang akong nilagay na ilan, 3 lang po, pero marami pa. Maling kalaman sa pagiging banal. Okay? May kanta nun dati, huwag natin kanta yun. Sabi po rito, ang number 1, ang pagiging banal ay hindi pagiging perfecto. Ano pa po? Hindi palaging present sa church. Ayan, marami pong yan. Maraming very parang, ang tawag dito, legalistic, Pag meron po tayong gagawin sa Panginoon outside ng naging conflict dito, sinong unahin natin? Ay, alam naman ng mga kapatid na sa church pa rin yung ginagawa natin, i-share natin yung gospel ng God. Hindi palaging mabait. Diba? Nagagalit din ng Panginoon, di ba? Pero holy siya. Di ba? Ilan lang po ito. Kasi baka mamaya, dito po tayo nanunulay. Kaya lang, parang sinurvey ko sa isip ko. And survey says, etong 3 ang lumabas. Hindi po ganito ang pagiging banal. Ano po kaya ang pagiging banal? Ang sabi po dito, to be holy means
consecrated, and set apart for sacred use. Sige nga po, basahin ulit natin. To be holy means? Kuya, ang hirap na. Medyo lalim naman ng English mo. Sige, Tagalogin natin. No? Para mas maganda po, mahimay natin eh. Okay? To be holy means, number one, nilinis. Agree ba kayo dito? Nilinis. Consecrated or cleansed. Okay? Hiniwalay. Sinet apart. Okay? Ano pa? Inialay. Dinedicate po tayo para sa mga gawain. Okay? Sabi dito, we cannot live a holy life unless, not unless, we accept Christ as Lord and Savior. So, ibig sabihin po, nung in-accept natin from day one ang Panginoon, we are holy. Nakuha niyo po? Nakuha niyo yung pinaka-meaning? Hindi po sa performance natin, kundi sa Panginoon. Kaya nga ang nakipag-isa sa Kanya, siya na yung bagong nilalaki. Eto na po tayo. Nilinis tayo sa blood ng Panginoon, hiniwalay tayo. Sabi ko nga, alangan namang naglaba tayo malinis na, ibabalik pa natin sa dumi. Diba? Hiniwalay tayo at inialay tayo sa Panginoon. Sige po, i-check po natin yung mga susunod pa na verse. You are cleansed by the blood of God of Jesus. Okay po? Sabi po dito, sa 1 Corinthians 6:9-10, sorry kay Kuya Boy, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapig, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, saking, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nilinis na po tayo, hindi na po ito yung buhay natin. Dapat malaman po natin yon. Kung meron mang isa po dito na may ganyan pa tayo, o katulad nito na kasalanan, kailangan na po natin huwag gawin. Okay? Ano pa po? Ang sabi po dito, 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Tinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ayan po, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Past tense, nilinis, we are cleansed before God. Hindi po natin kaya kasing linisin yung sarili natin. And even up to now, akala po natin nagpe-perform tayo ng tama, pero we are separated from God because of our continuous sin. Hindi po tayo nalinis pa rin. Okay? Maliwanag po yan, ha? So, yun po yung una, malapit na po. Ang pangalawa, hiniwalay or set apart. Ano naman po ito? You are set apart, hiniwalay at pagmamayari na tayo ng Diyos. Hindi lang basta tayo hiniwalay, ginawa niya po pa po tayong God's possession. Pagmamayari na po tayo ng Panginoon. O, alam niyo na, holy po ba tayo? Nagigets nyo na po kung ano ibig sabihin ng holiness? Amen po ba? Holy na po ba tayo? O, holy ha? Once we accept Christ as Lord and Savior, holy na po, nilinis na. At dahil taus-puso po yung pagtanggap natin sa Panginoon, hiniwalay na tayo. Kaya nga sabi, huwag na kayong sumama doon, di ba? Sa mga nag-aadik-adik, o para lang isang word na lang, no? Sa nag-aadik-adik, so, hiniwalay na po tayo. Ano sabi po dito? 1 Peter 2:9, but you are, English na lang po para mas maganda tingnan. But you are chosen people, royal priesthood, a holy nation, God's special possession, okay? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ganyan, saan tayo kinuha? Out of darkness. Dati, sarili po natin yung nasusunod. Pero ngayon, because of Christ, binigyan, hindi lang basta tayo tinubos, tinuruan pa nga niya tayo kung paano mamuhay. Kaya nga may Bible. Di ba? Kaya mamaya, yan po ang challenge ko sa inyo. Ngayon, dahil eto na po yung ating ginawa ng Panginoon sa atin, dito na po nabubuhay yung tinatawag na ano po, identity. Eto na po, meron na tayong new identity ngayon. Gawa po yung pagkakahiwalay sa atin. Alangan naman kung hiniwalay po tayo sa marumi. Inilipat ulit tayo sa marumi, hindi new identity yun, di ba? So, eto na po, nabuhay na yung ating identity. When you're set apart, your identity becomes different. Iba na po. Hindi na yung dati
ngayon po ay bago na. Okay? Sige po, tayong lahat ay anak na ng Diyos. Sabi po rito sa 1 Peter 2:10, once you had no identity as a people, now you are God's people. Tayo po ay tao na rin ng Panginoon. Once you received no mercy before, now you have received God's mercy. Okay, yung biyaya, ano po ba yung mercy? Yung grasya ng Panginoon na hindi naman po tayo deserving, binigay niya po yung buhay niya para malinis tayo at maihiwalay tayo sa luma nating pagkatao. You are cleansed by the blood of God. Sige po. When we don't know our identity in Christ, we allow the world to identify us. Para mas maliwanag po sa atin to, meron po ako dito nilagay, kung hindi natin sinusunod ang Panginoon, sino pong sinusunod natin? Para maintindihan lang natin itong statement na to. Kung hindi natin sinusunod yung ating mga dito sa church, yung mga nagre-rebuke sa atin, sino pong sinusunod natin? Kung hindi tayo nagdadasal, ano pong ginagawa natin? Kung hindi tayo uma-attend ng mga BS at SEL, ano pong ginagawa natin? Para mas maintindihan natin yung identity natin. Di ba, bagong na tayong creation ng Panginoon? Kung hindi natin sinusunod ang Panginoon, sino pong sinusunod natin? So, lagi po natin i-check yun. So, sabi po rito, kung hindi Panginoon ang sinusunod natin, ano po yung gagawin natin? Di ba? Kung hindi natin binabasa yung Bible natin, ano pong binabasa natin? Kung hindi po tayo nanonood ng mga preaching ng pastor na mga kapatid natin, ano pong pinapanood natin? Para makita po natin yung identity natin. Nakuha nyo? Kung tayo po ay hindi matatag sa pagsubok, ano po tayo? Mahina. Hindi po tayo anak ng Panginoon. Kung konting meron pong na-rebuke, may sensitive, nag-uusap na, nagtampo na, nag-left the group na. I-check po natin yung ating faith, kung tayo po ba ay nakatingin sa Diyos o nakatingin sa tao. Ayun po ang mahirap. Sabi nga po, ang sabi doon, ako medyo English to, sabi po doon ay, it is not what you do as Christian determines that who you are. It is who you are determines what you do. Hindi ako nagsimba ngayon dahil Christian ako. Ako ay Christian, kaya ako nasimba. Magkaiba po yun, mga kapatid. Christian ako, kaya ako nagsishare ng gospel. Christian ako, kaya ako may BS, may SEL. Christian ako, kaya nandito ako sa church. Hindi ako nagagawa ng mga bagay na mag-share ng gospel dahil Christian ako. Mali pong pananaw yun. Okay? Magkaiba yun, ha? Alam niyo yung magkapatid? Sino po yung magkapatid? Si Cain at si Abel. Di ba? Pareha sila nag-serve sa God. Pero sino pong kinatuwaan? Si Abel, pero pareha sila nag-serve, di ba? Wala pa naman na masyadong Facebook, para kailangan pag-serve ng Panginoon, eh. Di ba? Pero si Abel ang kinatuwaan. Bakit? Kasi itong si Cain, hindi niya binibigay yung best sa Panginoon. Parang yung mga wallet natin, check natin, kanino kaya yung kay God dito, kanino kaya yung sa akin dito. Check our heart. Okay? Sige. Ano pa po? Malapit na po. Don't worry. 2 Corinto 6:14-15. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo na sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalipuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? I-check nyo po ito, ha. Ito po yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Na-discuss ko na rin naman po kanina. Okay, next po. 2 Corinthians 6:16. O di kayo'y templo ng Diyos na Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templong Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Tayo po ay templong Diyos na buhay. Hindi po pwedeng ialay sa Panginoon ang patay. Tayo po ay buhay. Ibig sabihin, magagawa po natin yung pinapagawa ng Panginoon para sa buhay natin. Okay, iniwalay. So, kahit lumayo kayo sa kanila, umiwalay kayo sa kanila, lagi ko pong ulit, inulit-ulit ko. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo
kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoon, may kapangyarihan sa lahat. Ano naman po yung inialay? Ayan. So again, we are, ano ngayon? Number 1, we are cleansed. Diba? Nilinis tayo. Number 2, we are set apart. O, para doon sa inaantok, we are set apart. And number 3, piniwala na tayo doon sa inaantok at di inaantok. No? Yung pangatlo, tayo po ngayon ay dinedicate what? For sacred use. Dito po maraming nabagsak. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, come and follow me and I will make you fisher of men. May nagpapalo, pag may fisher of men, teka lang Lord, may gagawin lang muna ako, tawag ako ni nanay, kailangan ko maglinis ng bahay eh. May assignment ako Lord eh. May overtime ako Lord. Hindi ako pwede dyan sa ano. Nagpalo nga. Pero yung fisher of men na yung nakita, hindi Lord, di ba usapan niya? Kasi di man ako pastor eh. Di man ako elders eh. Okay? So dito natin makita po kung talagang tayo ay holy. Okay? Sige. Dedicated for sacred use, inialay, inihandog para sa gawain ng Diyos. Sabi po sa Romans 12:1, mabilis na, 2 verse na lang po para mas makita pa natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Buhay po, hindi patay banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung kailangan natin ialay. Sarili na po natin. Again, yun po yung freedom na sinasabi ng Panginoon. Ayun po yung free will na sinasabi ng Panginoon. Ang sundin natin siya at wag yung mundo. Dahil pag mundo, ang sinunod natin, kaaway natin daw ang ating Ama. Okay, ano pa po? Yung Romans 12:2, yung kasunod nito. Sabi nito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, Panginoon po ang magbabago sa atin na ang kailangan lang daw natin, ano yung kanta kanina? Ang kailangan lang natin ay babad sa Word ng God upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. In other words, huwag po tayong maging makamundo. Yung cell group po ba makamundo? Hindi po. Hindi, no? Yung Bible study, makamundo po? Hindi eh. Dito tayo pumunta. Para mabago po. Hayaan daw po natin mabago tayo ng Diyos eh. Pag nanonood lang po tayo ng TV, hindi po tayo nababago ng God noon. Okay? Pag po tayo nagbabasa ng comics, hindi po tayo mababago ng God noon. Okay? Ang makakapagbago lang daw po doon, Panginoon. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Why? Dahil meron po tayong gagawin na work kay God. Yung po talaga yun. Hindi lang po pinabago yung isip tapos, sige, magpalo sebo ka na dyan. O sige, tika na ulit, bago na pala. Hindi po, may gagawin po tayo para sa Panginoon. Okay? Sabi po dito, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na sisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Dahil nilinis na po tayo, bago na tayo. At nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Pag nakita niyo po yung word na to, wala pong ibang pinagagawa ang Panginoon, kundi makiisa tayo sa katotohanan. Di ba sabi ni Christ, I am the way, the truth? Di ba? Pero ang totoo sa atin, Batang Quiapo, yung sa mga anak natin, si Jollibee, ang totoo, si Coco Melon, si Macdo, di ba? Hindi po, baguhin na po natin yung ating, huwag po natin sayangin itong pagkakaupo natin dito nang hindi po natin maia-apply ang buhay natin. Lagi ko pong inuulit ito, hindi po ito panampahan ng mga hindi totoong ligtas. Okay po? At ang totoong ligtas ay nagliligtas din. Nakuha niyo po? Amen po ba doon? Amen. Baguhin na po natin yung ating pag-iisip. Pag tayo nireview, pag tayo sinuway, ang isang disciple heart, nagpapasuway. Pero pag chichismisin ka na at mga hawa pa, sisirain pa yung body ng Christ, iwas po tayo doon. Tiwalag na natin yun. Para malaman niya ang buhay outside the world. Kasi dito po sa loob ng church,
mga kapatid, secure po tayo dito. Why? May nagpe-pray sa'yo, di ba? May nagre-remind sa'yo. Kung minsan, financially, kulang tayo, may nagbibigay din ng kapatid. At naranasan ko na rin naman po, di ba? Kaya ito, taguan talaga po ito ng mga magnanakaw. Di ba? Kaya nga minsan, nag-BS ako. BS kami. Siging hiram ng pera, okay lang. Kasi sa nakabili ng motor, kakahiram sa akin ng pera. Nung nakabili ng motor, hindi na nagpa-BS. Pero ang maganda doon, hindi naman siya tumagal. Nakuha niyo po, pag ang heart po natin ay comforted lang ng church, mga kapatid, mas maganda, kayo na mismo, huwag na kayong itiwalat, kayo na po mismo. Alam niyo po kung bakit? Kasi pwede niyo pa pong masira ang body ng Christ sa harapan ng mga tao. Okay? So kung hindi po natin, kaya ang challenge ko, ito po ang challenge natin eh. Matthew 6:33, sabi po ito, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niyo sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay po, ano po ibig sabihin nitong Matthew 6:33? Dati sinasabi natin, unahin ng Diyos, yes, totoo. Pero alam niyo kung ano talaga ang meaning nito? Unahin po natin yung spiritual things sa buhay po natin. Tayo po, itong katawan natin, kung hindi niyo po matatanong sa Bible, ito po ay clay lang. Kaya po ito nagkabuhay because of the Spirit of God. And yet, ang nasusunod yung clay, hindi po yung Spirit. Diba? Unahin po natin yung Spirit ng God sa buhay natin. At ibibigay niya naman yung physical things eh. Unahin lang po natin siya. Kaya anong kailangan natin gawin? Huwag mong kaligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Wala pong sinabi dyan na mag-engineer ka, mag-attorney ka para maging masagana at matagumpay ang pamumuhay mo. Ang sinabi po dyan, basahin mo yung aklat ng kautusan araw at gabi. Sa lagi po sinasabi to, kahit po tayo nasa paluktok ng bundok pero nasa Panginoon tayo, hahabulin po tayo ng blessing. Amen po ba doon? Amen. Pero kahit marami tayong pera, disconnect po tayo sa Panginoon, mamamatay po tayo at puro kaguluhan ang loob ng pera na yun. Okay? Bago po ako magtapos, meron po akong isang nadiskubre. Ang mangingisda po pala, ayun niyo po yung mangingisda, yung kanina may namimiyos pa nga doon, may boat din. Ang mangingisda po pala, nakakahuli siya lang, bago siya manghuli ng isda sa lawa. Ewan ko kung mag-a-agree po yung mangingisda nito, baka mali yung research ko, no? Yung lambat po, di ba, lambat ang gamit, tama po ba kayo, Tony? Lambat ang gamit na. Bago niya po gamitin yun, chinecheck niya po, di ba? Kung madumi o may bukas na malaki, naman manghuli. Kasi pala po, hindi po pala nakakahuli yung maduming lambat. So, anong ginagawa po? Ay, sipag talaga rin ng mga fishermen, eh, no? Ang ginagawa po nila sa lambat, isa-isa nilang inaalis yung dumi. At pag may malaking butas, tinatahi pa pala po nila. Tama po ba kayo, Tony? Hindi tama po ba yun? Kasi, bakit? Hindi po makakahuli ng mga isda kasi madumi. Nakita niyo po yung concept sa ating buhay pananampalataya. Ang Panginoon po, nalinis na tayo. Yung net natin, nalinis na. Diba? Kaya sabi kanina, hayaan yung linisin kayo ng Panginoon. Yun po yung gawin natin. Magpalinis po tayo sa Panginoon. Pero, hindi na po magpapakita sa atin ng Panginoon. Nasa salita niya po. Kaya tayo, laging ni-encourage ng Bible na, igalang natin yung mga ama natin sa pananampalataya. Magpatulong po tayo sa mga BS leader natin. Huwag po tayong lumayo sa kanila. Para yung dumi na po na yun, maalis. At yung sira, dahil sa mga unbroken relationship, mga tampuhan, mga sensitive actions toward others, natatahi po ng Panginoon yun. Para Para sa sacred use. Gamitin po. Hindi po yung naalisin ng dumi at i-repair ng Panginoon para para hindi magamit. Pag sira po ang bahay, saan tayo lalapit? Sa karpintero. Pag sira po ang ating sasakyan, saan po tayo lalapit? Sa mekaniko. Pag nasira po yung buhay natin,
Saan tayo lalapit? Sa Panginoon. Doon po tayo lumapit. Okay po? Kasi ang gusto niya, restore the sinner. Remove the sin, receive God's grace, and redeem the world. And to become holy. Ano po ibig sabihin ng holy? Nilinis. Ano pa po? Hiniwalay. Bakit? Para magamit. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin, na malaya po kami, Panginoon, na nakapagsalo-salo po ng mga spiritual food na galing po sa iyo. And Lord, dalangin po namin na kayo po ang mag-ayos ng mga sira naming relasyon, lalo sa inyo, yung mga dumi na meron kami, upang maging banal po kami sa inyong harapan.